Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Almighty Father, the Creator of heaven and earth, the Alpha and Omega, for He is fighting for us. He is not fighting against us, He's fighting for us. Pinaglalaban tayo ni Almighty Father so that we may get our inheritance, our birthright, our dreams and aspirations in life. Ano ba yung mga dreams and aspirations natin na gustong-gusto nating makuha? Di ba gusto natin? Ano ba yung mga kayamanan, di ba? Gusto ng mga tao ng kayamanan. Kay Almighty Father, yung kayamanan ni Almighty Father, hindi yun mauubos. At yun ay for all eternity. Ano pa ang gusto ng tao? Eternal life, no? Everlasting life. Hindi na magkakasakit, hindi na mamamatay. Sa kanino natin makukuha yun? Kay Almighty Father. Ano pang pangarap ng tao? Joy and peace. Kanino natin makukuha yun? Kay Almighty Father. Wala nang iba pa. Kaya magtiwala tayo kay Almighty Father and believe in Jesus Christ para makalapit tayo sa tatay natin, because si Jesus Christ, the only Savior and Redeemer, wala nang iba pa. Under heaven, wala nang iba pa. The name of Jesus Christ, the name above all names. Binigyan ni Almighty Father si Jesus Christ ng power, dominion, and authority para sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao. Si Jesus Christ lang, walang iba. And Jesus Christ is victorious. And death has no sting anymore. And our Jesus considers us His friends. So everything na makakapagbigay ng joy sa atin, ng peace, ng gladness, abundance, kay Almighty Father, makukuha natin yon. Ano lang ang gusto ni Almighty Father? Uphold justice, mercy, and righteousness. Humble ourselves. Believe in Jesus Christ. Walang bayad. Hindi natin kailangan gumawa ng kung ano-anong mga bagay dito sa mundo para bayaran, dahil hindi nababayaran si Almighty Father, hindi nababayaran si Jesus Christ. Dahil lahat na ng mga bagay, pagmamayari ni Almighty Father, siya ang creator ng mundo to, and He created the world by His words, just by words, just by uttering the words. Makaka-create si Almighty Father. Powerful yung tatay natin. Kaya magtiwala tayo sa tatay natin. Maniwala tayo kay Jesus Christ. If we glorify Jesus Christ, we are glorifying our Father. And if we glorify our Father, we are glorifying Jesus Christ. And we must worship our God in spirit and in truth. So last time we read Micah chapter 4. So sa last days, no, i-establish ng Almighty Father ang kanyang mga plano. Babalik ang mga tao kay Almighty Father. Yung mga maid servants and men servants, sons and daughters, paprophesy in the last days. So ngayon nasa last days na tayo. Pero hindi naman sinasabi ni Almighty Father kung kailan ang pagbabalik ni Jesus Christ dito sa mundo, yung kanyang second coming. Ano yung first coming ni Jesus Christ? Yung time na siya ay pinanganak dito sa mundo. No, kasi baka may ibang mga tao na hindi nakakaintindi, bakit second coming? Bakit bumalik? Yung pagbabalik ni Jesus Christ, siya na ang magja-judge ng mundo.
Sa unang pagdating ni Jesus Christ, siyang Savior, ang Messiah, Redeemer. At sa kanyang pangalawang pagbaba dito sa mundo, siya naman ang magja-judge. Dahil siya ang binigyan ni Almighty Father ng power and authority and dominion. And the kingdom of Jesus Christ will never end. Dahil obedient si Jesus Christ, nag-set ng example si Jesus Christ sa atin. Na never siyang nagkasala kahit siya nakatira dito sa mundo at kasama niya ang mga wicked people. Kaya tayo, we will walk in the name of the Lord our God forever and ever. It is a verse 6 ng Micah chapter 4, in that day I will assemble the lame, I will gather the outcasts and those whom I have afflicted. Tayo, we are being tried and tested because of the trials and tribulations that we are experiencing. Kaya nasabi rito na I will assemble the lame. Dahil tayo, nagkasala rin tayo, kaya naging lame tayo, naging outcast tayo. We were afflicted. At kaya tayo namamatay because it's the curse of sin. But since si Jesus Christ na pagtagumpayan na niya ang mundo na to, death has no sting anymore. Huh? Kaya dapat tayo ay lumapit sa tatay natin, magpakumbaba. Habang nandito tayo sa mundo, inaantay natin yung second coming, the return of Jesus Christ. So nakaka-experience pa rin tayo ng pains and sufferings. But after the pain and sufferings dito sa mundo, we will be delivered, we will be redeemed from the hand of our enemies. Dito sa verse 10. Di ba pag nanganak ang isang tao, ang daming pains and sufferings, no? But after the pagle-labor, nung birth pains, ano nang, di ba joy na and celebration? So, ganun din tayo. Sa ngayon, we are experiencing birth pains. And after the birth pains comes the celebration. And then those who don't believe in the Almighty Father, yung mga tao na against sa mga anak ni Almighty Father, yung mga nangaapi sa mga anak ni Almighty Father, pinipersecute ang mga anak ni Almighty Father, ano ang gagawin sa kanila? The Almighty Father will gather them like sheaves to the threshing floor. For they do not know the thoughts of the Lord, nor do they understand His counsel. Hindi naiintindihan ng mga tao si Almighty Father, yung mga wicked people. Ayaw kay Almighty Father nila, ayaw nilang mag-heed sa warning, no? At patuloy pa rin sila sa paggawa ng mga injustices and wickedness. And so, the Almighty God will gather them like sheaves to the threshing floor. Ipapagpag sila, madudurog, masisira. Pero tayo, na mga anak ni Almighty Father, we are the people of the Lord. Strong nation tayo. Kaya nation kasi madami tayo na mga nagtitiwala kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Tayo ang army ni Jesus Christ.
Nabasa natin, di ba, sa Book of Revelation? Kaya nakalagay dito, arise and thresh, O daughter of Zion. For I will make your horn iron, I will make your hoofs bronze. You will beat in pieces many peoples. I will consecrate their gain to the Lord, and their substance to the Lord of the whole earth. Kaya hindi tayo matatakot. Dahil for now, afflicted tayo, lame and outcast tayo. Pero darating ang time that the Lord will strengthen us. Tayo ang kanyang army. Kasama natin si Jesus, yung leader natin. Yung friend natin. Hindi ba kayo natutuwa? Kaibigan natin si Jesus Christ. Tatay natin, si Almighty Father. So dito na tayo sa Micah chapter 5. Now gather yourself in troops, O daughter of troops. He has laid siege against us. They will strike the judge of Israel with a rod on the cheek. Mag-ipon-ipon kayo, mga troops, daughter of troops. He has laid siege against us. Inipon niya tayo. Siege means pinalibutan na tayo, no? Napapalibutan tayo. Nasa enclosure tayo. They will strike the judge of Israel with a rod on the cheek. Sino they will strike? Sino ang mag-strike? Sino ang mag-strike ng judge of Israel with a rod on the cheek? They, the wicked people, will punish the judge of Israel. Sino yung judge of Israel? Si Jesus Christ with a rod on the cheek. No? Parang sampal to. They will strike with a rod on the cheek. Dito sa Matthew chapter 5 verse 39, you have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth, but I tell you not to resist an evil person, but whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. If anyone wants to sue you and take away your tunic, let him have your cloak also. So, sino itong they will strike the judge of Israel with a rod on the cheek? Si Jesus yung judge of Israel. They, mga wicked people, strike means punished. They will punish the judge of Israel. Hindi lang nila pinanish, di ba? Hindi na nag-strike, kundi pinatay nila yung judge of Israel. But Jesus rose again from the dead after 3 days. Dito sa verse 2, no? But you, Bethlehem Ephrathah. Ephrathah, that's the first name of Bethlehem. Dating Ephrathah ang name ng Bethlehem. Iniba lang, naging Bethlehem. But originally, the name of Bethlehem was Ephrathah. Ephrathah means fruitful. Bethlehem means house of bread. So, ituloy natin, ano? But you, Bethlehem Ephrathah, house of bread, fruitful, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose goings forth are from of old, from everlasting. So, binabanggit dito, ngayon sa Bethlehem, Ephrathah, kahit na ikaw ang maliit na lugar sa Judah. Kasi maliit lang yung Bethlehem ng time na yon, pinanganak si Jesus Christ, maliit lang yung county, hindi sikat, no? Masikat yung Jerusalem, pero si Jesus Christ, sa Judah siya binanganak, pero Bethlehem, maliit na county. Hindi mayamang lugar. Kaya maliit. Yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel. Si Jesus Christ, sa'yo ipapanganak, Bethlehem.
whose goings forth are from of old. Galing pa noong unang-unang panahon, matagal na, pero sa'yo ipapanganak ang ruler of Israel sa Bethlehem. Ibig sabihin, matagal ng buhay si Jesus Christ, pero hindi pa Jesus ang pangalan niya. Nung ipinanganak lang siya, kaya naging Jesus Christ ang name niya, kasi Jesus means Savior, Redeemer. From everlasting, no? Whose goings forth are from of old, from everlasting. Si Jesus Christ, kagaya ni Almighty Father. So nakalagay dito sa Luke chapter 1 verse 33, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Hindi mag-e-end ang kingdom ni Jesus Christ. Hindi mag-e-end yung kingdom ng friend natin na isinasama tayo na mag-rule kasama niya. Dito sa Psalms 145 verse 13, so binabanggit dito si Jesus Christ, no? Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generations. Si Jesus Christ. So verse 3, therefore he shall give them up until the time that she who is in labor has given birth. Anong ibig sabihin nun? He shall give them up. Si Almighty Father, magiging tahimik muna siya. Hahayaan ni Almighty Father na gawin ng mga tao ang kanilang gustong gawin. Therefore, he shall give them up until the time that she who is in labor has given birth. Hanggang sa dumating ang oras na siya na manganganak ay nanganak na. Yung buntes nanganak na. Sino itong she? Ito si Mary, no? Who is in labor has given birth. Then the remnant of his brethren shall return to the children of Israel. Pag ipinanganak na si Jesus Christ, yung remnant, yung kanyang mga kapatid, and his brethren shall return to the children of Israel. Magsasama-sama. Si Jesus Christ ang catalyst kung bakit magsasama-sama ang mga anak ni Almighty Father. Inantay ang pagkapanganak ni Jesus Christ para mapagsama-sama ang mga anak ni Almighty Father, the Jews and Gentiles alike, no? Verse 4, and he shall stand and feed his flock. Si Jesus Christ to. Paano feed yung flock? By the words of the Almighty Father. Nagsishare siya ng tungkol kay Almighty Father. I-introduce niya si Almighty Father, i-introduce si Jesus Christ, si Almighty Father sa mga tao, his flock. At saka he shall stand, meaning matapang siya. He shall stand and feed his flock. Walang takot si Jesus Christ. In the strength of the Lord, he will teach the people on how to live a life that is pleasing to the Almighty Father, on how to obey the Almighty Father. Jesus has set an example for us. No? Ulitin natin ng verse 4. And he shall stand and feed his flock in the strength of the Lord, in the majesty of the name of the Lord his God. At napagtagumpayan ni Jesus Christ ang mundo na to because of his love for the Almighty Father. And they shall abide, for now he shall be great to the ends of the earth. So that's forever and ever.
susunod ang mga tao, they shall abide. So susundan nila ang path na dinaanan ni Jesus Christ tayo. Jesus is the way, the truth, and the life. Susunod tayo sa kay Jesus Christ. For now, they shall abide, no? For now, he shall be great to the ends of the earth. So dito sa Luke chapter 1, verse 32 to 33. He will be great and will be called the Son of the Highest, and the Lord God will give him the throne of his father David. Ano ba yung throne of his father David? Yung kingdom, yung kaharian. So si Jesus Christ na ang maghahari forever and ever. And the kingdom of Jesus will never end. He's the King of Kings and the Lord of Lords. Tuloy natin ano? And he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Ulitin natin ano? Luke chapter 1 verse 32 and 33. So nakuha natin ito, nagve-verify sa sinasabi sa Micah chapter 5 verse 4. For now he shall be great to the ends of the earth. So sa Luke chapter 1 verse 32 to 33, he will be great and will be called the Son of the Highest, and the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Si Jesus Christ, his kingdom will never end. Verse 5, and this one shall be peace. Si Jesus Christ ang meaning ng peace. Isaiah chapter 9 verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. Yung government upon his shoulder meaning yung ruling malalagay sa shoulder ni Jesus Christ. And his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Kaya nakalagay dito sa Micah chapter 5 verse 5. And this one shall be peace. Tuloy natin. When the Assyrian comes into our land, and when he treads into our palaces, then we will raise against him 7 shepherds and 8 princely men. So si Jesus Christ, he is peace, Prince of Peace. Ngayon, when the Assyrian comes into our land, Assyrian symbolizes wicked people na maghahari dito sa mundo, just like the Babylonians in Book of Revelation, di ba? Dito naman ang banggit ay Assyrians. Pero isa lang ang meaning, wicked people, disobedient people, people who don't want to believe in the Almighty Father and Jesus Christ, people who practice paganism and idolatry, no? And all debauchery. So when the Assyrian comes into our land, and when he treads in our palaces, then we will raise against him 7 shepherds and 8 princely men. Sino tong 7 shepherds and 8 princely men? Magtatatag ng 7 shepherds and 8 princely men. 7 shepherds meaning, nabanggit ang number 7, complete. No? So may mga tao magiging preacher, pastor, religious leaders of the Almighty Father, faithful shepherds or pastors. Faithful tong mga to. 7 shepherds. Complete. Makukumpleto yung mga dapat maging pastor, maging preacher, maging religious leader. Makukumpleto sila. 7 shepherds. And 8 princely men. Anong ibig sabihin ng 8 princely men? 8 symbolizes infinity, no? So it's a never ending
And at the same time, 8 means Chet sa Hebrew. So, sinulat itong Micah in Hebrew. Chet meaning camp of soldiers or fortress. Kaya 8, ito, princely men, soldiers of the Almighty Father. Yung 8 princely men. Hindi siya talaga literal na 8 na princely men, kundi 8, ibig sabihin nito ay soldiers na ni Almighty Father. Sino ba yung mga soldiers ni Almighty Father, ni Jesus Christ? Tayo. Kaya nakalagay dito, and then we will raise against him 7 shepherds. Mag-i-establish si Almighty Father ng mga religious leaders, pastors, preachers, faithful, na totoong naglilingkod kay Almighty Father ng walang kalokohan. At yung mga tao na yan, may mga tao rin na magiging soldiers of the Almighty Father. Pag tayo ay nagtitiwala kay Almighty Father tsaka Jesus Christ, tayo ang kanyang mga soldiers, tayo ang kanyang army, babae man o lalaki. Kasi kay Almighty Father, pag nasa heaven na tayo, pag nasa piling na tayo ng tatay natin, there's no more gender. Dahil hindi na kailangan mag-procreate. Hindi na kailangan tayo mag-multiply. Kaya, men, okay? Hindi binanggit ang women, di ba? Kasi nga, lahat tayo, pagkasama ni Almighty Father, hindi na kailangan ng gender. Kaya lang, kailangan ng gender dito sa mundo, para mapadami ang tao. Yun ang primary purpose ng gender. Male and female. Wala nang iba pang gender, dalawa lang. So yung ibang mga gender, yung mga A, B, C, D, E, F, G na gender, kasinungalingan ni Satan yun. At kung titignan mo yung A, B, C, D, E, F, G gender, ilan na ba sila ngayon? 100 yan. Laging konektado sila sa sexual activities. Ha? Naintindihan niyo? Verse 6, they shall waste with the sword the land of Assyria, and the land of Nimrod at its entrances. Pangit yung word na Nimrod, alam niyo ba yun? Nimrod means rebel, no? At saka itong si Nimrod, siya yung nagre-reign nung time sa Tower of Babel. Ang asawa niya ay si sino nga asawa niya? Si yung na-addict sa Blue Lotus flower. So si Nimrod, no? Namatay itong si Nimrod eh. So hindi ito kay Almighty Father, ha, pag sinabing Nimrod. Kaya nakakatakot yung name na Nimrod. Pag siya ipapangalan sa kung kanina na mga anak ninyong, anak ko pangalan Nimrod. Pangit yun, ano? Nakikialam ako sa inyo. Ulitin natin verse 6. They shall waste with the sword the land of Assyria. Ano yung sword? Itong mga 7 shepherds and princely men, 8 princely men, they shall waste with the sword the land of Assyria. Ano yung with the sword? The sword is the word of the Almighty Father. Land of Assyria, itong wicked place, itong earth. In the land of Nimrod at its entrances. Nimrod is rebellious people, land of rebellious people at its entrances. Thus, he shall deliver us from the Assyrians, si Jesus Christ. Siya ang magde-deliver sa atin from the Assyrians, sa mga wicked people. Ibagtatanggol tayo ni Jesus Christ. When he comes into our land and when he treads within our borders.
Paano nilabanan ni Jesus Christ yung mga wicked people? Ibinigay niya lahat kay Almighty Father. Nagtiwala siya kay Almighty Father by humbling Himself. Ganon din ang gagawin natin. Nakikita ninyo na pag nagpaka-humble tayo, itataas tayo ni Almighty Father. Pag we say that we are weak, then papalakasin tayo ni Almighty Father. It's a paradox, diba? Ganun kagaling si Almighty Father. At kahit na dito sa mundo ay poor tayo, but in our Father's eyes, when we trust Him, we are rich. No? Sino ang poor sa paningin ni Almighty Father? The wicked people. The Almighty Father considers those people poor because wala silang iniipon na real treasure. Ano ang real treasure? Trusting the Almighty Father. Ulitin natin itong verse 6. No? They shall waste with the sword the land of Assyria. Words of the Almighty Father. Mga words of Jesus. Yun ang sword. Land of Assyria, itong mundo. Ipapakalat natin yung truth. And the land of Nimrod, the land of the rebellious people. At its entrances. Thus, He shall deliver us from the Assyrian. Dahil doon, sa salita ni Jesus Christ na itinuro niya sa atin, He shall deliver us from the Assyrian. Si Jesus Christ. Mapagtatagumpayan natin ang mundo na to. Because of Jesus Christ. When He comes into our land and when He treads within our borders. Kung ano yung nilakad ni Jesus Christ, yun ang susundan nating yapa. Verse 7, Then the remnant of Jacob shall be in the midst of many peoples. Mga natira, mga remaining people of Jacob, followers, ibig sabihin ng Jacob, shall be in the midst of many peoples, like dew from the Lord. Alam mo yung dew, yung hamog? Hamog ba yung dew? Hamog ba yung dew? Hamog, no? Hamog. Di ba sa umaga, pag may hamog, parang, anong ibig sabihin ng hamog? Parang refreshing, di ba? Pag may dew, bagong umaga, new beginning. Very refreshing. Diba, kikita mo yung mga dahon, may dew. Like showers on the grass. Yung mga grass, di ba, makikita natin, meron mga basa, yung grass kahit hindi umulan. Kasi nga, new beginning, no? Nagiging fresh ulit. That tarry for no man. Hindi nag-aantay. Nor wait for the sons of men. Hindi na-delay. Hindi nag-aantay. So, anong ibig sabihin nito? Sa Ezekiel chapter 37, verse 5 to 10, naalala niyo ba yon? Kaya itong like dew from the Lord, they are new every morning. It's refreshing. Itong Ezekiel chapter 37 verse 5 to 10, ito yung tungkol sa dry bones na nabasa natin dati. Nabasa niyo ba yon? Basahin natin, ano? Ezekiel chapter 37 verse 5 to 10. Thus says the Lord God, to these bones surely I will cause breath to enter into you, and you shall live. I'll put sinews on you, and bring flesh upon you, cover you with skin, and put breath in you, and you shall live. Then you shall know that I am the Lord. Mabubuhay ulit yung mga bones, no? Kahit buto na siya, nagkaroon pa siya ng flesh. Dahil kay Almighty Father. So parang ganun to, like dew from the Lord, like showers on the grass. Mabubuhay, new hope, a new beginning, new life. No? Verse 8, And the remnant of Jacob shall be among the Gentiles, in the midst of many peoples, like a lion among the beasts of the forest, like a young lion among the flocks of sheep, who, if he passes through, both treads down and tears in pieces, and none
can deliver. Magkakasama. Lion among the beasts, young lion among the flocks of sheep. Magkakasama. Remnant of Jacob, kasama ng mga Gentiles, in the midst of many peoples. Magkakahalo. Ibig sabihin itong verse 8. Nakahalo yung remnant of Jacob, kasama ng mga Gentiles. In the midst of many peoples, lion, kasama ng mga beasts, kung ano ng mga animals sa forest, or young lion, kasama ng mga flocks of sheep. Who, if he passes through, both treads down and tears in pieces, and none can deliver. So magkakahalo ang mga tao, ang mga young lion at ang flock of sheep, or lion, kasama ng mga beast of the forest, dito sa mundo. Parang yung sa parable of the wheat and tares. Magkakasabang tumubo, no? Basahin natin. Matthew chapter 13 verse 24 to 30. Another parable he put forth to them, saying, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. But when the grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared. So magkakasamang tumubo yung wheat tsaka yung tares. So the servant of the owner came and said to him, Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares? He said to them, An enemy has done this. The servant said to him, Do you want us then to go and gather them up? But he said, No, lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them. Let both grow until the harvest, and at the time of the harvest I will say to the reapers, First gather together tares and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. So, itong verse 8, magkakasama. Remnant of Jacob, kasama ng mga Gentiles, halo-halo. So, dito sa mundo, kasama natin ang mga unbelievers tsaka mga believers of the Almighty Father and Jesus Christ. Yun ang ibig sabihin nun. Verse 9, Your hand shall be lifted against your adversaries, and all your enemies shall be cut off. Ano ang ibig sabihin nito? Si Almighty Father, pagtatanggol niya tayo, we will be saved. And the enemies or adversaries will be destroyed. Parang sa parable of the wheat and tares. Naintindihan natin? Nakakaintindi kayo na nasabi ko. Verse 10, And it shall be in that day, says the Lord, that I will cut off your horses from your midst and destroy your chariots. Sa oras na yon, sino yung ika-cut off the mga horses from your midst and destroy your chariots? Yung mga evil people or yung mga wicked people. Kasi, yung ika-cut off, lahat ng enemies ni Almighty Father, lahat ng mga nagpa-persecute sa mga anak ni Almighty Father, ihiwalay ni Almighty Father, at they will be destroyed. Ngayon sa araw na yon, that I will cut off your horses from your midst and destroy your chariots. Ano yung horses? Horses symbolizes power. Di ba mayroong horsepower? I will cut off your power. Tatanggalin ko kita ng kalakasan. Manghihina ka. Yon, ibig sabihin. Hindi ka na makakagala. Wala kang magagawa. And destroy your chariots. Ano yung chariots na sinasabi? Chariots means system or machinery. Yung makinarya mo or kung paano gumagalaw ang sistema ng mundo na to. Sisirain ko. Yun ang sabi ni Almighty Father. Kaya, mawawalan ka ng power. Pati na yung sistema ng mundo na to, sisirain ko. Sabi ni Almighty Father. Sisirain ni Almighty Father ko. Ano ang sinabi ni Almighty Father, magagawa niya yun. Walang makakapigil kay Almighty Father dahil siya ang gumawa ng mundo na to.
kahit ano pa ang plano ng mga tao, kung ano-ano mang mga goals or agenda ng mundo na to, tatanggalin ni Almighty Father yun, pipigilan niya yun. Kaya ni Almighty Father. He's powerful. Salita lang ni Almighty Father na create ang mundo na to. At sa salita lang din ni Almighty Father, kayang-kaya niya. Hindi lang ginagawa ni Almighty Father ngayon dahil, anong sabi nga doon sa parable of the wheat and tares? Masasaktan din yung mga wheat. Kaya dapat ingatan yung mga wheat. Kaya sa last days, aantayin lahat. Kaya ngayon, hindi pa ginagawa ni Almighty Father. Kasi may mga inaantay pa. Pero, pag natapos na ang lahat, ano nakalagay ito? Tinanalid natin, no? Sa verse 29 ng parable of the wheat and tares. Verse 29. But he said, no. Sabi ng servant, yung servant, yun yung angel, no? He said to them, an enemy has done this. The servant said to him, do you want us then to go and gather them up? Ngayon na, ihiwalay na natin yung wheat sa tares. Sabi ng angel. Ano ang sabi ng yung may-ari? Sa verse 29, si Almighty Father to. But he said, no. Lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them. Kaya may tamang time frame si Almighty Father. Kaya hindi pa ginagawa ngayon ni Almighty Father. Kasi, baka masaktan. Lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them. Naintindihan natin? Kaya hindi ginagawa ni Almighty Father. Mahal ni Almighty Father yung kanyang mga anak. May tamang time para kay Almighty Father. Hindi pa ngayon. So ngayon, binibigyan pa lang ng warning ni Almighty Father ang mga tao. Hindi nagbabanta si Almighty Father. Gagawin niya to dahil sa wicked people at kailangan niyang tanggalin ang mga unrighteousness and corruption of this world. Hindi pagbabanta ito. Gagawin to ni Almighty Father. Yung pagbabanta kasi parang banta lang yan, hindi mo naman ginagawa, di ba? Gagawin to ni Almighty Father. Either sa buhay natin sa ngayon, in our lifetime, or sa next generation, hindi natin alam. Ang nakakaalam lang si Almighty Father. Kahit si Jesus, hindi niya alam kung kailan. Balikan natin, ano? And it shall be in that day, says the Lord, that I will cut off your horses from your midst. Yung power, tatanggalin ni Almighty Father sa mga tao. And destroy your chariots. Yung sistema, yung goal, yung mga plan ng mga tao, sisirain ni Almighty Father. Yung machinery or makinarya. Verse 11, I will cut off the cities of your land and throw down all your strongholds. I will cut off the cities of your land. Madaling gawin to ni Almighty Father. Kayang-kaya ni Almighty Father. Kahit now na, kaya ni Almighty Father. Hindi lang niya ginagawa. Because of His great love for His children. So, ito yung verse 11 ng Micah chapter 5. Now, I will cut off the cities of your land and throw down all your strongholds. Dito sa Hebrew chapter 12, verse 26 to 27, bine-verify, no? Kaya nagme-mention tayo ng iba-ibang mga verses sa Bible, Old Testament and New Testament, para makita natin na konektado yung mga binabanggit ni Almighty Father. Hebrews chapter 12 verse 26 to 27. At that time his voice shook the earth, but now he has promised, yet once more I will shake not only the earth, but also the heavens. This phrase, yet once more, indicates the removal of things that are shaken. That is, things that have been made in order that the things that cannot be shaken may remain. So, yung mga bagay na hindi masya-shake, yun ang mare-remain. Yung things na masya-shaken, yun ang mawawala. Okay?
Dito naman sa Matthew chapter 24 verse 29. Si Jesus to nagsasabi, no? Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Dito naman sa Haggai, chapter 2, verse 6 to 7, For thus says the Lord of hosts, yet once more, in a little while, I will shake the heavens, and the earth, and the sea, the dry land, and I will shake all nations, so that the treasures of all nations shall come in, and I will fill this house with glory, says the Lord of hosts. Di ba kayo natutuwa? Ako natutuwa ako. Powerful si Almighty Father, yung tatay natin, yung pinagtitiwalaan natin, yung creator natin. Dito naman sa Isaiah chapter 13 verse 13, Therefore I will make the heavens tremble, and the earth will be shaken out of its place at the wrath of the Lord of hosts in the day of his fierce anger. So, yun yung nasa Micah chapter 5 verse 11 na, I will cut off the cities of your lands and throw down all your strongholds. Tatanggalin ni Almighty Father mga bagay na pinagyayabang ng mga tao dito sa mundo. Sisirain ni Almighty Father, isha-shake niya ang mundo, the heavens and the earth. Pero hindi niya totally sisirain ang mundo na magdi-disintegrate, no? Isha-shake lang ni Almighty Father para mawala ang mga wickedness, corruption, and unrighteousness of this world. Saan dadalhin yung mga wicked people? Alam naman natin sa eternal damnation, sa Sheol, sa Hades, no? Sa lake of fire. Kaya yung tao magiging rare. 10% lang na dito sa mundo matitira yung mga tao. Yung ibang mga tao, kasama ni Almighty Father, and then, but mostly, yung mga kaluluwa ng tao nandun sa impyerno because of the wickedness of the people. Verse 12, I will cut off sorceries from your hand, and you shall have no soothsayers. Ano ba yung soothsayers? Baka sabihin, hindi naman ako naniniwala sa mga soothsayers. Okay, hindi ka naniniwala sa soothsayers. Pero soothsayers, ibig sabihin din nun ay visionaries or forecasters. Ulitin natin na, I will cut off sorceries from your hand. Ano ba yung sorcery? Sabihin nyo, hindi naman tayo gumagawa ng sorcery dito. Sabihin nyo, no? Sa tingin niyo hindi gumagawa ng sorcery ang tao ngayon sa mundo na to, ng witchcraft sa mundo na to? Sa tingin niyo hindi kayo aware? Yung nagta-transplant ng organs from animals to human, merong ganon. Xenotransplantation, that's sorcery. Pero sinasabi, hindi, no, that's science. To lengthen the life of the people, to extend the life of the people. No, it's not. Kasi galing sa baboy, nilalagay sa katawan ng tao. Gusto niyo ba yan? Xenotransplantation. Experiment yun. Procedure that is only performed in rare cases. Pero nangyayari. Kunyari, rare. Pero lagi yun nangyayari. Mga eksperimento. That's sorcery. That's witchcraft. Ano ang ginagawa? Yung heart ng baboy, ginagawa ting ano yun, di ba? Bopis. Inilagay sa tao. Yung kidney ng baboy nilagay sa tao. Pati pala liver, no? Liver steak nilagay sa liver ng tao. Di ba? Niluluto natin, nilalagyan natin ng sibuyas, yan ang toyo. Inilagay sa tao. I-check nyo. Lagay ko kayo link dyan. Ano pa ang sorcery na ginagawa ng tao?
iba-ibang mga chemicals, minamash, no? Or pinaghahalo-halo, pinagmimix nila, nilalagay na sa centrifugal machine or sa centrifuge machine, no? Ano ang ginagawa? Ipinapakain sa tao. Kunyari, hindi pagkain yan, pero chemical yon. Ano yung mga example nun? 3D food printing. Alam niyo yung 3D food printing? Kunyari, steak yan. Pero ang totoo, galing yun sa mga protein na kung saan galing. Hindi tayo sure. Lab-grown mga cells, no? Tapos, anong ginagawa? That's witchcraft. That's sorcery. Tapos, ipapakain sa tao. Hindi natin alam kung malinis ba yun? Saan ba galing yun? Kung anong cell bang meron yun? Hindi science yun para hindi magkaubusan ng pagkain. Nagkakaubusan ba ng pagkain? Ang alam ko, hindi nagkakaubusan ng pagkain. Ano ang nagkakaubusan? Swapang ang tao, greedy, tinataasan ang presyo ng mga pagkain, kaya hindi nakakakain ng mga tao. Lahat ng mga blessings ni Almighty Father, provided niya. Hindi nagkukulang ang mundo. Ano lang ang nangyayari? Greediness of the people. Tinataasan ang presyo. Ginigipit ang mga tao. Sino ang nanggigipit sa mga tao? Yung mga wicked people. Lahat tayo, ginigipit natin ang kapwa-tao natin because of wickedness. Greediness. Ano pa? Meron pa. Sorcery, no? Cloud seeding. So, mga mga hindi natural occurrences. Hindi mga normal, no? Yung cloud seeding, ano nilalagay? Nilalagyan ng sodium chloride, yung clouds. Tapos, iba-iba pang mga chemicals. Kaya mga tao ngayon nagkakasakit. Why? It's because of sorcery or witchcraft. At meron pa cloning. That's sorcery. Hindi nyo naintindihan yun? No, that's science. No, that's sorcery. Sorcery yun. Hindi normal. Ayaw mong mag-asawa or gusto mo nang pag-asawahin ang parehong babae or ang parehong lalaki para hindi magkaanak, pero ang gagawin mo naman, kukuha ka naman ng isang babae para mabuntis, para ibigay dun sa parehong gender, parehong lalaki at parehong babae yung bata. Ang gulo, di ba? Ginugulo na niya, pinapakomplikado niya ang buhay. Wickedness of the people. Perverted ang utak ng tao. Imbis nang ituro sa school, tungkol kay Almighty Father, para magkaroon ng peace ang mundo, para magkaroon ng love and joy and abundance ang mga bata, habang lumalaki sila, magiging magkakaroon ng takot kay Almighty Father. Ano ang tinuturo sa school? Tinuturo na sa school yung mga bagay na hindi pa dapat malaman ng mga bata. Pinapractice nyo na para na i-instill ngayon sa mind ng mga bata, imbis na si Almighty Father ang nakalagay sa utak nila at sa puso nila. Ang nakalagay ngayon sa puso at utak nila, puro mga kasamaan. Ganon ang society natin. Kaya galit si Almighty Father. Nagtataka pa kayo kung bakit makalagalit si Almighty Father? Hindi kayo aware? Or nagbubulag-bulagan tayo? Or ayaw nating makita na mali ang ginagawa natin?
Ano pa ang ginagawa ng tao? Maraming ginagawa ang tao na it's an abomination in the eyes of God. Ituloy natin dito sa verse 12. Oh, verse 30, sorry. Your carved images I will also cut off. Ano ba yung carved images? Refers to some kind of object or image that has been made to represent a God. Baka sabihin nyo, hindi naman namin ginodiyos eh. Hindi nyo ginodiyos. Pero kung sirain natin, magagalit ba kayo pag sinira natin yung image na ginawa ninyo? Ha? O bakit mo sisirain? Eh di ba hindi naman ninyo sinasamba? So kailangan sirain natin kasi hindi naman ninyo sinasamba, hindi naman pala ninyo Diyos eh. Hindi, bakit ba? Kung hindi nyo sinasamba, willing kayong sirain dahil hindi naman importante yon. Ngayon kung ayaw nyong isirain, ibig sabihin importante sa inyo. Ibig sabihin sinasamba nyo. Hindi, respetuhan na lang tayo, magrespetuhan tayo. Ganun gusto nyo, no? Si Almighty Father, hindi nyo nire-respeto. Yung gumawa ng mundo na to, hindi nyo nire-respeto. Tapos gusto niya ng respeto. Pero yung gumawa ng mundo na to, nagsabi na huwag kayong gagawa ng mga graven images, gumagawa kayo. Hindi niyo nire-respeto si Almighty Father. So anong respeto ang gusto ninyo? Alam naman natin, sinasabi ni Almighty Father, ulitin natin no verse 13. Your carved images I will also cut off, and your sacred pillars from your midst. Importante sa inyo, di ba? Sacred, no? Altar yan, sagrado yan eh. Anong gagawin ng Almighty Father? Sisirain niya. You shall no more worship the work of your hands. Sinasamba ninyo yung mga bagay na gawa ng inyong mga kamay. Sabihin, hindi namin gawa ng kamay yan kasi naging umulan, no? Tapos nagkaroon ng mapa, nagkaroon ng korting tao. Nagkaroon ng korting tao eh. So, doon kami nagpa-pray, hindi naman namin ginawa yun, milagro yun, sasabihin niyo. Ano yung milagro? Yung pader na nagkorting tao. So, work of your hands pa rin, yung pader. Kasi, kayo ang gumawa ng pader, di ba? Hindi, milagro yun. Kasi bakit biglang nagkaroon ng ng image, ganun. Kung gawa yun ni Satanas, para sumamba kayo doon, para sambahin niyo yung pader. Nagawa ng inyong mga kamay, yung pader, pati yung mga pintura, gawa ng inyong mga kamay. Pininturahan niyo, di ba? Ha? Anong pangalan ng pintura? Imported ba? O ayaw ni Almighty Father yan? Sabi niya, hindi sumasayaw eh. Anong sumasayaw? Isinasayaw niyong ganyan eh. Paano hindi sasayaw? Hindi, petals yon. Meron ganun eh. Rose petals yon. Nandun yung image ng isang babae. Kumalat yun eh sa lipa. Kumalat yun eh. Kaya meron ako nun eh naka-laminate. Nakatago sa akin, naka-laminate. Rose petals. So, sumasamba kayo sa environment. Ganun. Sinasamba niyo yung environment. Hindi yung, ang sinasamba namin doon yung nakakorte ng babae sa rose petals. Nagagawa yon. Hindi nyo alam? Sa picture, ha? Ginagawa yun ng tao. Kasi nungalingan ng tao yun. Naniniwala kayo. Anong tawag sa inyo? Saan tayo maniniwala? Sa Bible. Hindi eh. Mas naniniwala kami sa customs and traditions namin. Bakit saan galing customs and traditions nyo? Handed down from your ancestors?
Asan na yung mga ancestors nyo? Andun sa impyerno. Susunod din kayo. Your carved images I will also cut off, and your sacred pillars from your midst. You shall no more worship the work of your hands. Sabi ni Almighty Father. I will pluck your wooden images from your midst. Tatanggalin ko. Hihilahin ko. Wooden images from your midst. Thus, I will destroy your cities. Dahil sa mga images, i-destroy ni Almighty Father ang lugar ninyo. I will destroy your cities. Dahil sa mga images. Wooden images and semento. Gawa sa semento, gawa sa gold, gawa sa silver. Walang kwenta kay Almighty Father yun. Kahit gawa man yan sa ginto, dudurugin ni Almighty Father yan. At saka tanong, I will pluck your wooden images or asherim. Ha? Alam niyo ba yung asherim? Asherim yun ay isang Canaanite deities, no? Ito rin yung yung Queen of Heaven na binabanggit dito sa Bible. Sa Jeremiah chapter 7 verse 18 tsaka Jeremiah chapter 44 verse 17 to 19. Okay? Yun yung Queen of Heaven. So, meron bang Queen in Heaven? Walang Queen in Heaven. Meron King, si Almighty Father. Si Jesus Christ, King of Kings. Pero walang Queen. Hindi kailangan ng Queen sa Heaven dahil walang gender ang mga angels sa heaven. Pati ang mga souls in heaven, walang gender. Hindi na kailangan mag-procreate. At walang aso sa heaven, ha? So yung asherim, ano to? A sacred wooden post, pole, or pillar that stood near the altar in various Canaanite high places that symbolized the goddess Asherah that looks like a totem pole. Si Asherah, also known as Ashtaroth, Astor, na sinasamba ng mga Amorites, na si Ashtor ay si Ishtar din, na si Esther din or Easter. Kung makikita ninyo yung statue ni Ashtaroth, Astor or Ishtar, malaki yung dibdib ni Ishtar. Sinisimbolize noon ang fertility. Kaya nga, di ba pag Easter, may Easter bunny kayo, tsaka meron kayong Easter egg, symbolizes fertility. So, bakit merong egg at tsaka bunny, no, or rabbit, ang Easter ninyo? Hindi si Jesus ang sineselebrate ninyo. Sineselebrate ninyo si Ishtar. Ha? Na goddess of fertility. Na si Ishtar din, importante sa kanya yung mga sacred trees na pag Pasko, meron kayong Christmas tree na binabanggit na green tree dito sa Bible na sinasamba ninyo. Nakalagay sa you worship under the green tree. Saan ba yun? Worship the green tree. Dali.
Deuteronomy chapter 16 verse 21, you shall not plant for yourself an Asherah of any kind of tree beside the altar of the Lord your God, which you shall make for yourself. Because of the lightness of her harlotry, she polluted the land and committed adultery with stones and trees. Jeremiah chapter 3 verse 9. Jeremiah chapter 3 verse 6. Then the Lord said to me, in the days of Josiah the king, have you seen what faithless Israel did? She went up on every high hill and under every green tree, and she was a harlot there. Alam nyo na yung green tree, no? Hindi, pag Pasko, yung tree naman namin, di green, white. So, it's a tradition, pagan tradition yan, ha? Kaya, galit si Almighty Father, He will destroy your cities. So, verse 14. Verse 15. And I will execute vengeance in anger and fury on the nations that have not heard or obeyed. Paparusahan ni Almighty Father. I-execute niya or gagawin ni Almighty Father yung kanyang galit, yung kanyang parusa, ibubuhos niya sa lugar or sa mga tao na hindi sumusunod o nakikinig kay Almighty Father. Sino yung mga taong yun? Obstinate and stubborn people. Hindi religion ang gusto ni Almighty Father. Ang gusto ni Almighty Father, mag-obey tayo sa mga sinasabi niya. Kung ano nakalagay dito sa Bible, hindi tayo mag-iimbento. Hindi tayo maniniwala sa mga passed down from generation to generation na kung ano-anong mga katuruan. Sa Bible tayo titingin. Salita ni Almighty Father to. Nandito nakalagay kung paano ginawa ni Almighty Father ang mundo na to. Simula't simula pa kung paano lahat nandito sa Bible. Magtitiwala tayo sa tatay natin para hindi tayo mapahamak. Sinasabi to ni Almighty Father sa atin. Dahil mahal niya tayo. Gusto ni Almighty Father ma-enjoy ng mga anak niya, ng mga creations niya, ng mga tao. Kung ano man ang meron siya, si Almighty Father, ano ang meron si Almighty Father? Lahat na kay Almighty Father. Lahat na kay Jesus Christ. Gusto ni Almighty Father i-share yon sa atin, mga anak niya. Kaya magtiwala tayo sa Kanya. Magtiwala tayo kay Jesus Christ para makuha natin ang ating inheritance, ang ating birthright. Huwag na tayong matigas ang ulo. Humble ourselves before our Father. Uphold righteousness, mercy, and justice. Thank you, and God loves us all so much.